what you need to know, magtatagumpay din kayo guys, and especially if you're manifesting for a contact or communication with this person, makita kayo ng progress. This person will reach out to you, kumbaga papalapit siya sa'yo, okay? Papalapit siya sa'yo, mag-reach out din siya sa'yo, so kailangan nyo lang habaan ng pagtitiis, pagtitiyaga, no? Pray hard, and just wait. Okay, so yeah. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading mga kapiksi para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to mga kapiksi, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, past, present, and future energy mga kapiksi, yung mga suggested approach, and yung potential future ng inyong story. So shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Gemini. Eto, so Gemini guys, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Combination guys ng positive and negative energy, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. If in case naka-resonate kayo guys, comment down below. Alright? Where you are right now mga kapiksi, for some of you, I'm sensing na you are patiently waiting for some kind of communication, especially pagdating sa romantic or love relationship mga kapiksi. Pwedeng LDR kayo. Titingnan natin how this story will unfold guys, pero parang nag-aantay kayo ng tawag, ng text, ng communication from a specific person, or baka naman nag-aantay kayo ng balita, no? Balita, news, information mula sa isang tao mga kapiksi. So titingnan natin how this story will unfold habang binabasa natin yung spread nyo. Yes, this is a relationship energy mga kapiksi. For some of you, nag-aantay kayo ng communication. This may be a past person mga kapiksi, pwedeng ex nyo, pwedeng currently in a relationship kayo nitong person na to, pero parang medyo sabihin natin hindi naman sa no contact, pero pwedeng ganun. Pwedeng nag-ghost kayo, or pwedeng hindi kayo masyadong nag-uusap nitong person na to mga kapiksi, pero may connection pa kayo. Kumbaga, spiritually you're still connected, mentally you're still connected, emotionally you're still connected, pero physically baka hindi na kayo masyadong connected nitong person na to. Alright? So titingnan natin how this story will unfold. Comment down below guys if feeling nyo nakaka-resonate kayo dyan. What you need to focus on, yes, still waiting mga kapiksi. So habang nag-aantay kayo guys, especially kung no contact relationship kayo, NCR, yeah. Nabasa ko lang yun guys sa comment, no? NCR, akala ko National Capital Region, yung pala no contact relationship. So habang nag-aantay kayo guys, pwede kayong makinig ng ating pampakontak subliminal dito sa ating channel, or yung pampakontak na meditation. Either dun sa dalawa, pwede nyo siyang pakinggan, kasi ang goal nun is itanim sa inyong subconscious mind yung belief na kukontakin kayo ng person nyo, and as a consequence, your person will definitely contact you. So antayin nyo lang mga kapiksi, because the new beliefs has to be embedded in your subconscious mind before it can be pushed out in your 3D, in your reality. So wag kayo mag-isip ng nega, wag din maatat if in case hindi pa dumadating yung communication nyo. You just have to patiently wait and do your own thing habang nag-aantay kayo. Wag kayong ma-stress. Okay? In your recent past mga kapiksi, there's some truth na lumabas. There's some truth. Maaring may mga katotohanan na nakayag between you and this person. Pwedeng may mga sikretong nasiwalat, pwedeng may mga na-discover kayo sa kanya, ganyan, or na-discover sila sa inyo na somehow pwedeng naging cause ng lamat ng inyong relationship, and at the same time naging cause din ng blessing ng inyong relationship. Sometimes kasi gano'n, no, yung mga negative na nalalaman natin, it's either a curse or a blessing. Curse siya kasi parang sa simula, especially kapag pangit, diba, or hindi maganda, may impact sa relasyon, but at the same time
magiging blessing siya once you realize na you cannot live without the person, or mahal mo talaga yung person kahit na ano pa yung kanyang past, or kahit na ano pa yung malaman mo tungkol sa kanila. Yee! Ganun naman, di ba guys, pag true love, hahamakin ang lahat, masunod ka lang. So comment down below guys if feeling nyo nakaka-resonate kayo dyan. Your greatest strength, mga kapiksi, no? For some of you, makakamit nyo rin yung justice. Kumbaga, justice will prevail. And ang maganda sa inyo is hindi kayo judgmental. Fair kayo, no? Kumbaga, hindi nyo hinuhusgahan yung ibang tao, or especially lover nyo, especially specific person nyo. You don't judge them based lang dun sa nalaman nyo. Inaalam nyo talaga kung ano yung totoo and kung ano talaga yung pagkatao ng person nyo, and at the same time kung talaga bang tanggap nyo sila despite nung mga nalaman nyo sa kanila. So that's one of your greatest strength, mga kapiksi. In the future guys, may mga challenges, may mga problema pa. For some of you, parang hindi pa naka-move on completely, either kayo or yung person nyo, pero this is more on you, mga kapiksi. Marami kayong excess baggage. Hindi kayo attached, attached pa kayo, hindi pa kayo completely naka-move on, hindi nyo pa nadadrop yung bigat, no, ng problema na pinagdadaanan nyo, and that will be a challenge in your relationship, mga kapiksi, kasi kapag hindi kayo nag-let go and nag-move on, magiging pabigat yan sa inyong relasyon. So kailangan magkaroon ng acceptance. Kung gusto niyo magkaroon ng harmonious relationship guys, kailangan magkaroon ng acceptance in forgiveness and create new stories in your head para yun yung mag-manifest in the future, or yun yung makita nyong ma-push out sa 3D nyo in the future, mga kapiksi. Alright? Suggested approach, eto, magsimula ulit kayo from scratch, from the start. It's never too late to start, mga kapiksi. Okay? Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Every day is a brand new day, brand new beginning na binibigay sa inyo ni universe para ayusin nyo yung buhay nyo. So, forget the past. It's over. Move on. Focus on the present. Focus on creating new stories in your head sa present situation nyo para yun yung ma-push out sa 3D nyo. So, pwede kayo magsimula ulit, mga kapiksi. What you need to know, magtatagumpay din kayo guys, and especially if you're manifesting for a contact or communication with this person, makita kayo ng progress. This person will reach out to you, kumbaga papalapit siya sa'yo. Okay? Papalapit siya sa'yo, mag-reach out din siya sa'yo. So, kailangan nyo lang habaan ng pagtitiis, pagtitiyaga, no? Pray hard, and just wait. Okay? So, yeah. Your hopes and fears, mga kapiksi, this is more on fears kasi yung iba sa inyo nag-hold back. Especially if I'm sensing yung iba sa inyo, gusto nyo na kayo yung kumontak sa person nyo, pero actually pwedeng parehas, no? Parang nag-hold back kasi ito, mga kapiksi, pwedeng gusto ka nang kontakin ng person mo pero nag-hold back siya because of your past stories, and ganun ka din. Baka gusto mo mag-reach out sa person mo pero nag-hold back ka kasi you may have this fear of rejection na baka hindi ka replyan, baka deadmahin ka, ganyan. So, and magti-trigger lang siya ng negative assumption sa inyo. So, yun yung nakikita natin reason kung bakit may pag-hold back dito sa scenario na to. Comment down below guys, no, if naka-resonate kayo. Yes, so for some of you, maaring karmic connection kayo ng person mo. Ayan, no, magiging masaya din kayo, mga kapiksi. Kailangan maputol, especially kung karmic relationship kayo guys. Kailangan magkaroon ng forgiveness. Kasi ibig sabihin nun, yung past life nyo, nangyayari ulit sa inyong present life right now. And kapag hindi kayo nagkaroon ng forgiveness sa isa't isa sa next lifetime nyo, mangyayari ulit yung mga negative na sitwasyon nyo. So, kailangan magkaroon ng forgiveness, mga kapiksi, in this lifetime para hindi na siya maulit sa next lifetime nyo. And nakikita natin na magiging masaya din kayo, mga kapiksi, no, nitong person mo. If in case na nagpapabalik kayo nitong person mo, pwede kayo magkabalikan. Pwede kayo magkaroon ng reconciliation and you may live happily ever after. Naks. Parang fairy tale, no? So, imagine nyo na to guys, mine happily ever after.
mind, happy, harmonious relationship kung gusto nyo. Excuse me. Pasensya na kayo guys. Sumasabit yung boses ko pag masyado na tayo maraming nare-record. Anyways, i-mind nyo na to, harmonious relationship, reconciliation, kung gusto nyo talaga magkaroon ng reconciliation, and happy ending. Yan. Mind, happy ending, para talagang magkaroon kayo ng happy ending ng iyong Prince Charming or princess. Alright? So, comment down below, Gemini. This is more on love story. Mga kapiksi, yan yung na-pick up natin na energy nyo. So, comment down below if naka-resonate kayo, Gemini. And tignan natin guys yung additional na mensahe sa inyo ng inyong mga gabay gamit itong deck na to. Habang sinashuffle natin to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bongga, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news no, kasi magbibigay ako ng 10% discount until October 31 mga kapiksi sa lahat ng mag-avail ng course. So, mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung mga additional messages natin. Guys, ito yung nakita natin kanina, no? Truth be told, ibig sabihin nito yung mga na-discover nyo dun sa inyong partner or specific person. And for some of you, habang tumatagal yung inyong relationship, mas marami pa kayong malalaman at mali-discover tungkol dun sa person mo. So, whether positive man ito or negative, depende kung it's all about perception mga kapiksi, because everything is empty and meaningless and tayo lang yung nagbibigay ng kahulugan dun sa mga bagay-bagay mga kapiksi. Alright? So, stop overthinking. Huwag tayo masyadong mag-overthink negatively. Yeah. We can overthink positively and we can overthink negatively mga kapiksi. And, syempre, yung pag-overthink negatively, it will bring us more harm and damage sa ating buhay. Instead, mag-overthink tayo positively, maging delusional tayo, 'di ba, sa mga positive na bagay para yun yung ma-push out sa ating physical reality. Alright? And eto guys, no, tiyaga lang, pagsisikap at pagsiyaga in building your life, in building the the reality that you want in your life. Yung buhay natin, no, parang imagine mo construction ng bahay, 'di ba? May proseso, may planning, may costing, may timeline, 'di ba? And kailangan ng effort, ng tiyaga. Sometimes may mga troubles, may mga ulan, 'di ba? Pag umuulan, syempre, tigil yung construction ng bahay. Pag walang budget, tigil din, so may mga delay. Pero ang importante is you persist, ituloy-tuloy nyo lang hanggang sa matayo yung dream house nyo or yung dream life nyo mga kapiksi. Okay? So, you can create the reality that you want. You can be, do, and have anything that you want in your reality. Just take one step at a time. Wag masyadong magmadali, di ba? Ang importante is ina-enjoy nyo yung process and you know na at the end of it all, makakamit nyo rin yung dream life nyo mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Gemini, if naka-resonate kayo. Super ganda nitong story, mga kapiksi. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.